Balita, reaksyon. Gabi ko lang niya sa tuyang balita ng mga kaibigan. Wala di umanong maipakita na fencing permit ay pamunuan ng nagpapabakod diyan sa paanan ng Bulkang Mayon, mga kaibigan. Napakatindi naman pong balita ito, mga kaibigan, pero naisa katuparan at nakapagpagawa po ng halos 2 kilometers na bakod diyan sa paanan ng Bulkang Mayon, mga kaibigan, na walang alam ang sinuman diyan, lalo na partikular ang LGU, mga kaibigan. Matindi talaga to, mga kabalita. Pakinggan po natin ang balitang ito. Wala umanong ibinigay na fencing permit ang local government unit ng Kamalig Albay sa isang construction company para magsagawa ng fencing activity o pagbabakod sa lugar na sakop ng barangay Tumpa ng nasabing bayan na nasa loob na ng 6 kilometers permanent danger zone ng Bulkan Mayon. Uyugon mo mga kabalita, mayong fencing permit, mayong DNR permit, mayong permit diyan sa LGU, mga kaibigan. Pero nakapagpagawa pa rin ang bakod, mga kaibigan. Medyo naguguluhan po tayo dito, mga kaibigan. Ayan, nakapagpagawa po sila ng halos 2 kilometers, mga kaibigan, na haba ng bakod yan, mga kaibigan, bago natuklasan ang activity yan, mga kaibigan. So, kayo na po ang mag-isip, mga kaibigan. At siyempre, natutuwa po tayo sa naging aksyon ng provincial government ng Albay, mga kaibigan, sa pangunguna po ni Gob Rosal, mga kaibigan. Agad po nilang pinatigil ang quarrying na yan, mga kaibigan, matapos na mapag-alaman at talagang matindi na ang ginagawa ang quarry, mga kaibigan. So, ibig sabihin ay talagang bypass ang ginawa ng kumpanyang ito, mga kaibigan. Ito yung Sunwest, mga kabalita. Sino bang may-ari ng Sunwest, mga kaibigan? May mga nagko-comment po na maganda rin daw ang epekto ng naturang bakod, mga kaibigan. Pero gaano po tayo kasigurado na yan ay matibay? Alam naman po natin lahat ng mga project niyan ay may ika nga ay questionable, mga kaibigan. Kayo na po ang bahalang husga. Ha? Sunwest? Ano may gibon nilig de? Papailawan? Balita, reaksyon. Balita, reaksyon. At opinyon.